Narinig nyo na ang mainit na issue ng lalaking ito. Marami kayong matututunan sa ibabahagi kong komento tungkol sa usaping ito dahil makakatulong ito sa mga younger generations ng kalalakihan at maging sa mga adult generation upang malinawan kayo kung paano ba ang tamang pagtayo bilang lalaki sa isang relasyon o pamilya. At isa pa, magiging biblical din ang usapan natin dahil Kristiyano rin ang taong ito. Ganito ba talaga magsalita at umasta ang lalaking tagasunod ni Kristo? Bakit siya tinatawag na narcissistic o controlling ng mga tao dahil sa posisyon niya sa relasyon nila ng asawa niya? At ano ang mga sinabi o ginawa niyang mali kung bakit siya binabash ngayon ng mga tao? Pinanood ko ng buo ang interview nito sa Jigo Live upang hindi tayo maging bias. Ang mali kasi ng maraming tao, nagre-react sila at nanghuhusga agad base lang doon sa iisang statement o clip na napanood nila. Hindi na nila inaalam ang buong context. Diretso husga na agad. Yan ang wag mong gagayahin. Always read in context, not a statement. Ngayon, isinalaysay niya rito kung anong buhay at pagkatao mayroon siya noon at ngayong nakakilala na siya sa Diyos at maraming nakapansin at nagsasabi na mayabang daw siya magsalita na para bang siya pa mismo ang kumokondema sa mga tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagkokondema o condemnation means to be judged guilty and sentenced to punishment. Kapag kinondem ka ng isang tao, ibig sabihin, hinuhusgahan kanyang makasalanan at dapat kang maparusahan. Yan ang ibig sabihin ng condemnation. At kung sasabihin sa'yo ng isang tao na makasalanan ka at dapat kang mapunta sa impyerno, hinuhusgahan ka sa mga ginagawa mong mali imbis na tulungan kang itama at ginajudge ka nila dahil iba ang paraan mo ng pagkakasala. Mga halimbawa yan ng condemnation. Ngunit ang sinasabi sa Romans 8 verse 1, "For those who are in Christ, there is now no more condemnation." Ibig sabihin, kapag totoong na kay Kristo ka na, imposible na sayong mang-condemn ng ibang tao dahil nasa iyo na ang Holy Spirit o ang Espiritu ng Diyos. Ngunit kung patuloy ka pa rin sa ginagawa mong condemnation at wala kang awareness dito, baka kilala mo lang si Jesus pero hindi ka niya kilala. Meron kang head knowledge tungkol sa katotohanan ngunit walang changes of heart. Naunawaan mo ba yan? Dahil pwede naman yan. Pwede mong makabisado ang buong Biblia ngunit walang pagbabagong nangyayari sa puso mo. Kaya ikaw, hindi porket ang isang tao ay maraming alam tungkol sa Biblia ay totoong na kay Kristo na agad ito. Mayroon kang ang head knowledge, ngunit walang changes of heart. Wala ring kwenta ang lahat. Tandaan mo ang verse na ito. Matthew 7 verse 16. You will know them by their fruits. Kung ang tao ay totoong na kay Kristo, you will know them by their fruits. Naunawaan mo ba yan? Naunawaan ko kung bakit binabash itong taong ito at sinasabing mayabang magsalita. Maganda ang intention niya, magbahagi ng Word of God, ngunit nawawala ang heart posture. Dahil mahalaga ang heart posture kung isa kang Kristiyano sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung ang intention mo ay maganda, ngunit mali ang heart posture mo, hindi mo maide-deliver ng maayos ang gusto mong ibahagi sa kanila. Bakit mo ba gustong magbahagi ng salita ng Diyos? Dalawa lang naman ang posibleng dahilan dyan.
good heart posture and bad heart posture. Kapag good ang heart posture mo, nais mo lang din na maligtas ang taong iyon. Ngunit kung bad ang heart posture mo, nakasentro ito sa ego mo. Hindi na Diyos ang gusto mong mag-glorify, kundi sarili mo na. Gusto mo nang ikaw mismo ang kahangahan ng mga tao at hindi na ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan mo ba yan? At kaya naman sinasabing mayabang magsalita ito dahil na rin sa mabuting intensyon na unti-unting binabalot ng pride. Pakinggan mo itong mabuti. Kapag kasi alam ng isang tao na nasa tama siya, ang tendency niyan ay maging prideful magsalita. Tama hindi ba? But speaking truth without gentleness is contrary to spiritual maturity. Naunawaan mo ba yan? Kahit nga bata, hindi makikinig sa'yo kapag sinigaw-sigawan o pinagsabihan mo. Paano pa yung matatanda na may isip na? At isa pa, kung talagang binago ka ng Diyos at nasa sayo ang Holy Spirit, babaguhin din yan ang paraan mo ng pagsasalita. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sabi dyan, kapag na kay Kristo ka na, isa ka ng new creation. Yung dating ikaw, burado na yun. Kaya kung kumikilos at namumuhay ka pa rin, katulad ng dating ikaw, edi hindi applicable sa'yo ang verse na yan. Naunawaan ko rin kung bakit binabash ang pagiging Kristiyano nito at ang pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. Ito kasi ang mapait na realidad. Kapag nagbasa ka ng Biblia, marami kang mababasa dyan na ma-o-offend ka talaga dahil ipapakita niyan sa'yo kung gaano ka makasalanan. Yan ang point ng Biblia. It will reveal how sinful you are, but then show you the man who wash away your sins. Amen. Kaya sa mga taong hindi nakakapagbasa ng Biblia at bihirang makarinig ng salita ng Diyos, mabilis talaga silang ma-o-offend kapag binasahan mo sila ng katotohanan. Because truth will always hurt, but then eventually set you free. Amen. Ngayon, kung ang Biblia pa nga lang nakaka-offend na kapag binasa, paano pa kaya kung maririnig mo ito sa taong may pagkamayabang pa magsalita? Hindi ba? Di lalo nang nagkaroon ng problema. Kaya nga sobrang daming abiso ng Bible mismo tungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maging malumanay, mahinahon, at may pagmamahal. Hindi dyan sinabing makipagtalo, makipag-away o makipagdebate dahil sarili mo na ang mag-glorify sa pakikipagdebate. Hindi na pangalan ng Diyos. Tatandaan mo yan. Ito ang mahalagang aral para sa mga kalalakihan dyan. Oo, kayo dapat ang tumatayong leader ng isang relasyon o pamilya. Ngunit, tanungin mo rin muna ang sarili mo. Sa katayuan, pagkatao at pagkalalaki mo ba, tingin mo karapat-dapat kang tumayong leader at pamunuan ng relasyon nyo? May sapat ka bang karunungan? May sapat ka bang lakas? At may sapat ka bang pagmamahal upang mapamunuan mo ng tama ang relasyon nyo? Are you fit to be a leader? May kakayahan ka ba? Baka kasi mamaya nagrurunong-runungan ka lang pala kasi nakita mo lang yung Bible verse sa Ephesians 5 verse 22. Tapos hindi mo naman binasa yung kasunod na verse sa 25. Malaking problema talaga yan. Kaya kung ikaw yung klase ng lalaking
Gusto mo ikaw lang ang nasusunod sa isang relasyon dahil nga sa lalaki ka. Tapos hindi ka naman marunong makinig sa partner mo. Bakit pa kayo naging mag-partner? Dapat ginawa mo na lang siyang subordinate mo, hindi ba? Total, mas mababa naman ang tingin mo sa kanya kasi nga wala siyang imik pagdating sa decision making. Gawin mo na lang siyang subordinate, hindi na partner. Dahil kapag sinabing partner, magkapantay yan. Oo, ikaw nga ang leader. At bilang maayos na leader, responsibilidad mo na magtagpo kayo sa gitna. Hindi yung ikaw lang ang magdidesisyon. Kung may di kayo pagkakaunawaan, responsibilidad mo lalaki na magtagpo kayo sa gitna. Hindi yung basta mo na lang i-disregard yung sinabi ng partner mo kapag hindi mo nagustuhan. Hindi ka effective na leader kapag ganyan ka. Naunawaan mo ba yan? Kung hindi, hindi ka pa rin handa mag-lead ng kahit anong relasyon. May problema ka pa sa masculinity, insecurities, at ego mo bilang lalaki. Alalahanin mo ito nang tanungin ng Diyos si Solomon kung ano ang gusto nito. Wisdom. Wisdom ang hiningi ni Solomon upang mapamunuan ng tama ang kahariang ipinamahala sa kanya. You can ask God for wisdom too. At sa mga laka ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.